me something, it might just take the pain away. Have a nice day po sa inyong lahat. At syempre, eto ang aming pagkain, 'di ba? Na napakasarap naman at napakasustansya ng ating ipipreparar ngayong araw na 'to. At eto na nga guys, at scramble egg ang gagawin ko dito. At lagi ko nga sinasabi, huwag niyong bibiyakin ang itlog diyan mismo sa bowl na paghahaluan ninyo dahil yung dumi po or yung balat ng itlog ay mapupunta diyan sa bowl. At syempre kapag biniyak nyo yung itlog, mahuhulog na yung itlog diyan at madumi. 'Di ba? May bakterya po ang ating balat ng itlog. Kaya kailangan dapat hugasan nyo muna or kaya wag nyo nang itaktak dyan or buksan mismo sa bowl ng ating hahaluan. Okay? At ito na nga yung aking kawali na napakaganda naman talaga. Na paborito ko guys. At nag-init tayo ng mantika dyan at nang mainit na ay inilagay na natin yung ating itlog, 'di ba? At syempre kapag gusto nyong lumaki or dumami ang inyong itlog or scramble egg, ay ganyan muna ang gawin ninyo. Painitin nyo muna yung kawali at lagyan nyo ng mantika at mainit na at lutuin nyo muna yung unang side. 'Di ba? At pagkatapos ay ibaba nyo ulit yung itlog or ikalat nyo para ganyan madami ang resulta ng inyong itlog na pipirituhin. At habang naprito na natin yung ating itlog at tinanggal na natin sa kawali, ay eto naman magpipreparar tayo ng ating pang sandwich guys. Siyempre hindi mawawala ang tinapay at yung ating keso at saka yung ham. Depende po sa flavor na ilalagay ninyo, 'di ba? Or pampalaman ninyo. Guys, pero ito ang aming palaman ngayon kasi nga po ay brunch time na po ito. Kaya kompleto ang aming kakainin, 'di ba? At gagawa din ako ng salad dito na masustansya, guys. Siyempre may prutas na, may vegetables pa. Kaya eto na. Siyempre nilagay na natin yung cheese and then yung ham and then yung ating scrambled egg, 'di ba? At kung gusto niya naman lagyan ng mayonnaise and then yung ketchup, ang inyong tinapay ay pwede naman po, okay? Ako hindi ko siya nilagyan ng mayonnaise guys and then ng ketchup din para mabawasan yung aming kaunting kakainin na mga cholesterol or mga kung ano-anong pampadagdag ng pangpataba. Kaya guys, ito ang dapat nyo ring gawin. I-menos nyo na lang yung inyong kakainin dyan. Pero al final, nilagyan ko ng ketchup kasi ito ay paborito ng aking kayamanan ng aking anak. Kailangan may lasa din siya ng konti na matamis-tamis. At yung pinigprituhan natin na itlog ay dito ko rin po siya iinitin, 'di ba? Kasi nga po may konti siyang mantika and then kapag niluto nyo siya diyan ay talagang masarap kasi yung pagka-toasted niya ay crunchy guys. 'Di ba? At habang ito ay iniinit natin yung ating tinapay, yung ating sandwich ay gagawa naman ako ng napakasustansya na ating salad. At yung unang avocado guys na bubuksan ko sana ay sira na po siya. So itinapon ko na lang siya kasi hindi natin siya pwedeng ihalo sa ating mga ingredientes na gagamitin na pang salad. At ito na nga yung isang avocado na aking gagamitin. At ito na nga yung sandwich na unang batch and then the second batch naman ay iinitin din ulit natin yung ating sandwich dyan guys.
guys, para talagang toasted at napakasarap naman talaga. At nilagyan ko siya ng konting mantika na olive oil ang nilagay ko guys, para talaga namang super duper masustansya ang ating kakainin ngayon, 'di ba? At syempre itong olive oil ay gagamitin din natin to sa salad guys. Makikita nyo kung paano ako gumawa ng masustansyang at masarap na salad. So ito na nga yung ating mga ingredients. Nilagyan ko siya ng kamatis, avocado, banana, and then yung kakis. Kung wala naman kayong kakis guys, kung wala kayong ibang prutas, bukod doon lang sa banana, okay lang yun. At saka avocado, kamatis, okay lang yan. Okay, basta ang importante, makakain tayo sa isang araw ng prutas at gulay. So, ito na nga ang ginawa ko at nahiwa na natin yung avocado. At ito naman yung ating kukurtarin o pirapirasuhin natin ng ganito guys. Ganyan. Depende sa gusto nyo ha, kasi yung aking platano or yung aking banana ay medyo nanipisan ako, kaya ganyan na lang yung hiwa ko. Yung kontinuasyon ay ganyan. Hindi ko na siya hiniwa guys sa gitna kasi sobrang manipis na siya. At ito yung ating kakis. Masarap to guys. Malinamnam to. Ang lasa nito may pagka buko. Ang lasa nito pag nahinog na siya, super duper sarap talaga. Sinasabi ko sa inyo. So, eto na nga at binalatan na natin kasi hindi pa naman siya super duper hinog. Kaya yan ang ating resulta, 'di ba? Matigas pa sa tingin ninyo. Matigas pa kahit orange na siya, guys. Kasi kumbaga kinuha to sa puno siguro ay anong tawag dito? Hindi pa siya bata pa, kumbaga, ganun. Kaya medyo mapakla pa siya guys, at saka yung kanyang balat ay hindi pa siya talagang pulang-pula. Kasi kapag ano na siya, hinog na guys, pulang-pula, para siyang kamatis na pula. At super duper malambot. Okay, at hiwain na natin din siya ng ganyan, pakudra-kudrado. Depende po sa size na gusto ninyo kung paano nyo siya hihiwa-hiwain, 'di ba? At yan na nga ang ating kakis. At eto naman nga, ang susunod na natin ay yung avocado, guys. At tingnan nyo naman, napakaganda naman ng ating avocado or aguacate. Talagang wala siyang tawag dun, ugat-ugat, 'di ba? At saka super duper ang nipis ng kanyang balat, guys. Grabe talaga. Pero mas gusto ko pa rin ang avocado sa atin malinamnam, 'di ba? Super duper na malinamnam yung ating avocado. Pero dito hindi na, kasi ewan ko ba kung bakit. Iba talaga ang avocado sa atin, guys. Super duper. So, eto na nga at tinanggal ko ng konti yung mga ano dyan, yung balat-balat, kasi may naiiwan pa siya na may parang maitim-itim, at yan na nga yung ating resulta. At yung kamatis naman natin ay ganyan ang gagawin ko dyan, guys. At tatanggalan ko siya ng buto para hindi natin makain yung buto ng kamatis, 'di ba? At super duper matigas yung kanyang kabesa, I mean yung ulo, yung ulo diyan sa kamatis, matigas siya, 'di ba? Yung parang tinanggalan ng tangkay, parang ganun. So ito na nga at tinanggalan ko siya ng konting balat lang diyan, guys. Al final hindi ko na siya inubos balatan. Kasi para sa akin, maganda naman yung kanyang balat, at saka alam nyo naman na masustansya ang balat. So, ito na nga guys yung resulta, at natanggal ko na yung buto at yung laman doon. Hinalo ko pa rin kasi sayang din yan. At hiwa-hiwain din natin siya ng pa-kwadra-kwadra dito, guys. At ito ang ingredients na ilalagay natin dito ay asin, vinegar, and then yung olive oil. Yung olive oil, guys, depende sa gusto nyo. Kalahating baso or menos ng kalahating baso. Pagkatapos, ilalagay nyo sa bowl o kaya baso na pwede nyong paghaluan ng maayos. Okay? And then, lalagyan natin ng 2 kutsara na vinegar.
And then, kalahating kutsarita na asin. Kaya, depende yon sa panglasa ninyo kung gusto nyo ng maalat-alat or katamtaman lang. Okay, yan ang resulta natin. At yung kalahati natin na avocado ay hindi ko na inilagay lahat guys kasi pampostre ko yon, pangpatamis ko yon, 'di ba? Pang tanggal ko ng dessert ko yon mamaya, guys. So eto na nga yung ating gagawin na sauce na super duper na napakasarap naman talaga, 'di ba? At eto na nga ang ating palasa, ang ating sauce doon sa ating salad na napakasarap naman talaga at napakasustansya, 'di ba? At yan na nga, at guys, kailangan haluin nyo ng haluin para siyang malapot ang paggawa ng sauce na olive oil, kaya siya sumasarap ay dahil kailangan nyo ng haluin. And then, kailangan malapot siya para masarap siya kapag inilagay ninyo sa salad. Kahit anong salad na kakainin nyo man yan ay ganito ang gawin ninyo sa inyong olive oil dahil napakasarap talaga. Malalasahan nyo yung sarap ng sauce na ilalagay ninyo guys. Okay? So, eto na nga at nailagay na natin yung sauce dyan. And then, ito halu-haluin na natin ng konti, paunti-unti para hindi siya madurog. At nilagyan ko din siya ng kaunting dahon ng sibuyas, guys. Depende po yun sa inyo, ha, kung lalagyan nyo o hindi. O kung meron naman kayong laman ng sibuyas, kahit konti, okay din naman yun, guys. So, eto na nga, hindi ko siya nilagyan ng sibuyas na laman kasi nga po kakain din yung anak ko at alam nyo naman ang mga bata sensitive pa sa bawang or kaya sa sibuyas, 'di ba? Kaya hindi ko masyadong nilagyan muna siya ng sibuyas kasi a beses kumakain siya pero a beses hindi. So tinatanggal niya rin yung sibuyas. So nasasayangan ako, 'di ba? Para kung kakainin ng anak ko o hindi. So, mas magandang hindi ko na siya nilagyan. Yung dahon na lang ng kaunti para pang pasarap din natin siya ng, kumbaga is pampalasa din natin siya ng konti. At ito na nga yung aming sandwich and then yung aming salad. Ito po ang aming buns. Ay napakasarap at napakasustansya naman talaga, 'di ba? So guys, eto na yung pagkain na gusto nyong matikman, gawin nyo na rin po. Yung mga nagda-diet dyan at yung gustong maging maganda at malusog ang katawan, gayahin nyo na rin. At yung pagkain ng anak ko, ganyan din, sandwich and then yung salad at hot chocolate. At ako din naman sandwich and then yung aking kape con leche. At syempre, lagi tayong magpasalamat sa Panginoong Jesucristo sa lahat ng biyayang natatanggap natin sa ating pang-araw-araw at kalusugan sa buong pamilya. At guys, kain po tayo! And then, lagi ko ang sinasabi kapag lalabas ng bahay dahil para niyo si Mr. at si Miss Pasensya para buhay laging masaya. At maraming salamat po sa panonood ninyo and please naman paki-subscribe and like and share na rin the bells para ma-notify kayo or dumating ang notification sa inyo lagi kapag meron ako mga bagong upload. Syempre, at sa aking mga silent viewers, maraming salamat po sa suporta at yakap niyo sa akin. At syempre, yung aking mga nag-subscribe na sa akin, maraming salamat po at ingatan po kayo ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng inyong mga lakad sa araw-araw at gabayan po kayo at pagpalain din kayo. Sa pagyakap at pagmamahal nyo sa akin ay kasama po kayo sa aking mga dalangin. Siyempre, at kain naman tayo. Nako, grabe talaga ang sarap ng sauce, guys. At alam nyo ba, ang olive oil ay napakasustansya. Pwede kayong uminom nito araw-araw ng 1 kutsarita lang, okay? So, hanggang dito na lang po ang aking video. At ingat po kayo lagi. Bye-bye!